solid dito. Sarap magpahinga. Ayaw ka na pumadyak. Hey, 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 hey! Okay, time check 8:34 na umaga. Medyo tinanggal na tayo ng alis dahil kung napapansin nyo makulimlim pa rin, tsaka bubugso-bugso yung ulan. So ikot tayo ngayon ng Bordellos Polillo. Dito tayo dadaan, tapos ang uwi natin mamaya ito na. So tara, let's go. So ito rin pala yung same bike na ginamit natin nung last year. Hindi ko na pinabombahan, sakto lang yung lambot kasi dadaan tayo ng mga trail mamaya pagdating ng bandang Maca Beach. Kamay maputasan pa tayo dun, kaya mas okay ng medyo malambot. Dito sa part na to maulan talaga dahil mapuno. Medyo matagal-tagal tayo nakapag-bike kaya naninibago ako sumakay. Dito sa part na talaga maraming puno, kaya pag dumadaan tayo dito, actually dalawang beses pa lang naman, laging maulan. Kaliwat kanan to eh, puro gubat. O nga pala, yung ride na to, last time na ginawa natin ito, umabot ng 80 kilometers. Kasama na yung ligaw dun. So expect talaga natin na gagabihin tayo. Nagdala naman tayo ng mga ilaw para sure. Parang ayoko dumaan dito pag gabi ah. Medyo nakakatakot. Bukod sa feeling ko madilim dahil walang mga street lights. Bangin pa yung gilid. Okay, so dahil bundok nga to, dito nag-i-start yung mga ahon. Bukas mo tayong gear. Huwag tayo pa basag dahil mahaba-haba pa to. Nasa 1.88 kilometers pa lang tayo ngayon. Yung maahon pa sa dulo. Medyo masakit sa kita. Hindi pa. Tayo mata saglit. Medyo matarik yung diranan natin. Bundok kasi itong part na to. Last time pala na ginawa natin to, kung tapos tayo ng pagkain. So napansin nyo may dala akong backpack. May mga dalang sandwich tayo ng tsaka candies. And then drinks. Nagdala ako ng dalawang extra maliit na 350 ml tsaka water. Meron kasing abutan ng gutom tsaka uhaw dito sa part na to, tsaka dun sa may bandang bungad dahil walang gaanong mga bahay tsaka tindahan. Tara, let's go. Okay, so far nakaka 14 kilometers na tayo. Oh no, 6 kilometers lang pala. 14 pala yung pinakamataas na gradient kanina. Medyo maunat dito. May mga false flat din. Akala mo pantay na pero mga nasa 5 to 7 gradient yung average. Hingal.
Okay, bawi tayo sa ano, sa patag. Pagbaba natin dito, medyo mabilis na tayo. Kaya natin tumakbo ng mga 15 hanggang 20. Nag-aalangan din ako sa kadena, baka maputulan tayo. Wag naman sana. Eh wala pa naman tayong dalang tools pang ayos ng kadena. Nakasakay ng kabayo dito. Ay shucks. Tara na, baka bulan tayo ng kabayo. Mga nagbabait din dito. Morning! Taga ito lang din kayo, kuya? Ayos. Ride safe. Ayos, may mga biker din pala dito. Kaso pa-reverse sila eh. Pakabila sila. So sayang. Pwede naman natin sanang gawin yun. Kaso nga lang sa part na tayo ako gabihin. Katulad dito may kalab. Wow. Hindi naman siguro nanawag to. Mahirap kasi paggabihin dito eh. Kumpara dun sa kabila. Dun patag dun. Tsaka mas panatag ako kumpara dito. Pag ginabi tayo dito madilim. Tsaka mas liblib. Yun yung palusok na yun. Medyo matarik. So babain lang natin. Nasa negative 11% to. Last time na binaba natin to, yung part na yan may guho dahil sa lakas ng ulan. Nilakad din natin tong part na to dahil matarik at madulas. Di ako kumpante. Mas okay na para safe. Lakarin natin hanggang dulo pa tong matarik. Nagkamali pala ako. Ito pala yung part na may guho nun. Mas matarik pala to dun kaysa sa isa. So pag binaba natin yan, tarik. Matarik to kasi sa isa. Kaya lalakarin din natin to. Okay, may bagong guho na naman pala dito. Nakakatakot to. Ano sa taas? Halika na. Mamaya may something pang mangyari. Sarap talaga dito. Sarap i-bike yung part na to. Madulas nga lang talaga. Unang-una walang init. Tapos ang payapa. Walang maingay na mga sasakyan. Even though may dumadaan, hindi naman ganun karami. Soil erosion na naman, may guho na naman ata. 100 meters, may soil erosion. May mga guho ngayon ah. Nakababa na ito ng spillway eh. Check natin. Babayin natin yung spillway mamaya. Last time na dinaanan natin to, hindi natin binaba dahil tinatansya natin yung oras. Pero this time na-expect naman natin na gagabihin na tayo. Kaya okay lang siguro na daanan natin yan. Wala namang problema. Labo yung tubig ng spillway. Parang nasira na siya. Mas delikado babain ngayon ah. Huwag natin babain. Natanggal yung harang niya. Parang naging buo na rin siya. Sira siguro nung mga dumaan na bagyo. Huwag natin babayin, mas delikado yan. Kahit dito sa part na to, labo na yung tubig. Last time chinek natin to, parang mag green green pa siya. Huwag natin babayin. Delikado talaga. Natatakot ako. Dito sa tuloy na to, halos puro patag na to. Kaya medyo kakayanan na to kumpara kanina. Ang daming ahon. Target natin siguro bago mag alas 2.
Nasa Maka Beach na tayo. Para siguro mga 7 PM makauwi na tayo agad. So far ano pa lang, 9:55. Maaga pa. Let's go. Ito na yung puno ng mga buko na sunod-sunod. Ito na yung Siargao vibes. Ito na ba yung sa dulo? Itong pata sa unahan. May part dito na ano, sunod-sunod yung tawag dito, yung puno ng buko sa gilid ng daan. Check natin, sana hindi nasira ng bagyo. Alam ko ito yung spot na yun eh, yung maraming puno ng nyog. Kaso parang kumunti na siya ngayon, o doon pa sa unahan yun. Pero parang feeling ko ito talaga yun eh, kumunti na yung puno ng nyog. Sayang. Kanan natin may school dun pala. So more or less nasa 10 school na nakikita natin simula kahapon nung tumakbo tayo. Dito side na to, so far isa pa lang nakikita natin. Pwede na tayo kumanan dito papunta ng Maka Beach. Pero daanan muna natin yung ano, Bordeos Port. Tayo pwede magtanong, dito ba yung Bordeos Port? Bordeos Port po. Dito diretso? O dito? Dito. So dito rin pala yung daan. Dito lang? Okay, salamat. Okay, sila rin yung natanungan natin nung huli tayong umikot. So dito rin pala yung daanon, pero pag nag-loop tayo may isa ditong kakananan. Pwede tayo kumanan dun sa nilabasan ng single kanina, pero check muna natin yung port. Balikan lang tayo mamaya para makita natin yung ano, daan. So bali, target na dalawang port yung dadaanan natin. Itong isang Bordeos, tsaka yung isang port dun sa Polillo. Labo yung tubig ngayon. Dahil kauulan nung mga nakaraan, parang putik yung tubig dito. So ito yung ano, Bordeos Port. Picture lang tayo saglit, tara na. So kumain lang tayo saglit, dalawang tinapay para nalakas tayo kahit papaano. So dito na yung banda, alam ko kakaliwa tayo. Tama ba? Tama. Hindi yun, kakaliwa tayo dito. Kaya diretso na to papunta ng Polillo. Nakaka 17 kilometers pa lang tayo so far. Malayo-layo pa to, pero chill lang yung ride natin muna kahit paano para ma-enjoy pa rin natin to. Nakakabasag yung 80 kilometers eh. Medyo nakakalito yung daan kasi may mga pwede kang kumanan tsaka kumaliwa. Pero sabi nung natanong natin kanina, dire-diretso lang daw to. Ang feeling ko hindi dito yung daan eh. Pero sabi nung natanong natin kanina, dito raw yung daan. Ang iniisip ko kasi dapat nasa side tayo ng ano, ng tawag dyan, ng may sakit sa likod. Dapat malapit tayo sa dagat, pero parang ang layo natin eh. Mukhang iba yung nadaanan natin ngayon. Pero let's see. Ano ko malayo pa eh, may dadaan tayo mga palayan. Not sure kung ito na yun.
Tama, na sa right way tayo. Bago tayo mapunta sa beach side, may mga dadaan pa nga pala tayo mga palayan. So yung kaliwat kanan natin is palayan. Kalubok nga lang ngayon. Doon ang part na yun, puro mga bukuhan. Sana pala nagbike ako dito ng mga January, February. Yung part na yan mag green, yung kaliwa tsaka kanan puro palayan. Kung kakatanim lang din nila ngayon kaya kulay lupa pa yung mga palayan. Naligaw tayo, humalik tayo ng spillway. Tama ba? Spillway to. Ikaw na, naligaw tayo. Dito tayo kanina galing Ito yung spillway. Mali. Emotional damage. So balik tayo. Sabi ko na may something mali Balik. Sabi ko na may something na mali Parang pabalik to ng dinan natin kanina. Ay, natandaan ko na to. So mula dun sa Bordeos dapat tadaan tayo dito sa may pathwalk para dumaan dun sa mga palayan. Naligaw tayo, bad trip. So medyo masukal din pala tong part na to. Wala ko hanggang bungad to Tama. Tapos maya lang kung may mga buha-buhangin na to Naligaw tayo. Teka, naliligaw talaga tayo. Putol yung daan Hindi ito yung daan for sure. Walang daan, naliligaw na tayo. Baka hindi rin tayo malapit sa... Wait lang, hanapin natin yung malapit sa beach. Dito? Kakanan ako doon? Hindi lalabas ka dyan, sa highway. Oo. Ay didiretsuhin mo yan hanggang doon sa may munisipyo. Ganun tumbok? Sa may munisipyo, tapos ka? May kaliwa. Oo, taliwa. Barangay yun. Kanan. Okay. So lalabas pa ako dito, no? Oo, lalabas ka. Looban pala to, no? Lalabas ka talaga sa highway. Okay, salamat, Nay. Pag sa barangay hall, tapos nili kong gayon, didiretsuhin mo rin. Okay, sige, salamat po. Kaya dito ng main road. Hanapin natin yung tombok na yun. May munisipyo daw Basta ang goal natin mapunta sa gilid ng ng beach. Sa may right side yun, right side. So we are back on track. Makikita nyo na lang sa Strava kung ano yung mga dinahan nating ligaw. Check natin pagkatapos ng ride na to. So ito daw yung daan papunta ng Maca Beach. Dire-diretso na lang natin to. So far nung dinaanan naman natin to last year, wala namang ibang liko dire-diretso lang din yun. Grabe lang ngayon, super delay natin. Pili ko mga alas 2 tayo baka karating dun. Grabe ligaw. So time check alas 11 na ng umaga. Ito pala yung sinasabi kong palayan nun sa San Rafael. Sayang, hindi na siya mag-green compared last time na dinaanan natin to. Okay, nasa San Rafael na pala tayo. Ayan yung arko. Ay, hirap maligaw. Ginusto mo yan. Mas parang Siargao pa yung daan dito. Hindi na makita. Gao Pau Kau. Hindi ko na mabasa. Pero nung ulitan dumaan dito, kung kaliwat kanan, ano yan, puro pala yan. So ngayon, ano na siya, tubigan. Kasi piniprepare nila yan para sa pagtatanim. Huli nating daan dito. Ang ganda dito ng paligid, nung maberde ng both sides. Mas mahangin pa. Sayang,
Wala siyang green fields ngayon. Pero bawi tayo niyan. Balikan natin ito next year. Or baka 2026. Ang presko dito. Tagusan yung hangin. Kahit tirik yung araw, presko pa din. Sarap. Ito. Sarap. Sarap magbike. So dito tayo sa tulay na kahoy. Oops. Yung katawa rin. Nakatakot. Ang tibay din eh ito. Asay mo dumaan tayo dito. Tapos ganito pa rin siya. Hindi naman siya na-repair. Nag-start na yung trekking natin. May mga ganitong daan dito na sira. So kailangan nating akayin yung bike. Mamaya madapa tayo dito. Halangan. Ganda ng mga puno na to. Sa gilid sila ng daan. Kasi doon marami pa doon sa bungad. Check na lang natin mamaya. Pero ang ganda talaga doon. Alright, dito na nag-uumpisa ang off-road natin. Last time na punta tayo dito, basa, tuyo yung buhangin. Medyo basa ngayon kaya maano siya, dikit-dikit. Uy, may daan dito. Okay. Sementado na raw pala ibang daan dito, ayos. Hindi tayo basta-basta madudulas ulit tulad nung nakaraan. At pala dun sa tindahan kanina, hindi ko na nakapag-video dahil sobrang pagod. Post ko na lang picture nila sa sa Facebook page. Sarap po nung Royal, nag-yelo. So sakto yun sa mainit na katawan natin. Ang palamig kahit konti. Bahan ako. Yung daan na to parang liblib na eh. Kaya napatanong ako. So tama naman daw to. Kaso nga lang, liblib, wala nang daan oh. I mean, wala na yung semento. Siyempre makipot na yung daan. Okay. Okay, dun din pala yung daan nun. Okay. So babalik lang pala dun. Napalayo lang ako. Nasa kanan na natin yung dagat. Hindi kita mamaya. Baka mabalahaw tayo dito. Huwag naman sana. Ang lambot ng buhangin. Medyo makapal na dito sa part na to. Buti lang makapal yung gulong sa likod. Kaya nakakapag tayo. No. Dadaan tayo ng maganda yung beach. Malayo pa yung Maka Beach. Siguro mga nasa 10 or 15 kilometers pa. Pero dito, grabe, golden sand na agad. Tapos yung sa kaliwa, kaliwa tsaka kanan. Sarap. Ang ganda. Glub-glub lang tayo saglit dahil puno tayo putik. So sa part na to naghahati yung ilog. Pala naghahati, nag-aabot yung ilog sa dagat. So dito yung ilog, dito yung dagat. Galing. Last time na pumunta tayo dito, maganda yung kulay green. Kaso yung tubig, kakaulan, nagkaroon ng lumot. Sayang. Hindi pala lumot yun, putik. Pero sabi ko, mali-mali na naman tayo. Tumatalon. Feeling ko puro buhangin na yung yung kadena natin. Yung gaspang na. Una nga, papahinga lang tayo saglit. Tapos pa natin kainin yung
bako natin. Pero check natin si tatay, may hinahango, hinaw ng tubig. Sarap maglublog. May huli ka, tay? Wala. Sabitan natin. Kanina ko pa itong umaga eh. Ay, ano isda yun? Danggit. Danggit. Sarap niyan, no? Saan yan? Dito lang din? Parang nagtatago sila ngayon, no? Time check 1:20. Kain lang natin itong sandwich na dala natin. Nangingi pang aso. Ano po? Woody? Are you Woody? Oh, iniwasan ako. Yaman na nga. Ay, sa akin ng aso. Malayo. Ika na. Layo pa to. Okay. So far nakaka 42.62 kilometers na tayo. Medyo malayo-layo pa to. 80 kilometers yung bubunuin natin. Recharge na tayo dun sa tabing dagat kanina. Kumain tayo ng sandwich. Kaso ba't ganito yung daan? Lakarin nga natin. Balahaw tayo dyan sa tubigan. Ito maganda na yung daan. Nung uli natin ginawa itong loop na to, yung part na to, lubog-lubog yung paa natin sa ano, putikan. Talagang tinutulak natin dahil medyo malalalim yung mga lupa. Buti at least may ganito na. Mas madali lang gawin yung loop sa part na to. Pero sana hanggang doon para di ganong hirap. Bagay na bagay talaga yung MTB sa mga ganitong klaseng loop, especially yung mga ganitong klaseng part na ng loop, dahil mabuhangin, daming rough road. Even though makunat lang talaga siya ipadyak sa patag, pero at least kaka-enjoy yung ganito. Sarap. Kahit takbuhang G15 lang okay na, kasi makakapal na yung part ng buhangin dito. Buti nga umulan kaya medyo siksik siya ngayon compared nung last time na ginawa natin to. Ilang beses akong madulas dahil buhagag yung buhangin. Ano yung anak niya? Ang cute. Cute nung kawayo sumusunod dun sa nanay. So dito na tayo sa labo. Ano ng camera ko? Camera ba malabo sa lamig ko? So dito tayo sa Barangay Malo. Barangay ata ito eh. Pero dun sa part na yun, yun yung bridge. Ang ganda ng part na to. Pahinto ako eh. May kubo, tas yung tanawin green, tas may kalabaw doon sa gilid, may mga manok. Parang ito yung nakikita ko sa mga libro dati. Ngayon madalang na, lalo na sa Manila wala lang ganito. Dito na tayo sa part ng grabe yung kapal ng buhangin. Pwede tayong auto balance dito. Last year dito ako natumbay. Tulak na lang muna natin para sure. Langanin eh, kapal ng mga buhangin. Enjoy mo natin paglalakad dito sa magandang paligid. Puro puno eh. Kahit tanghali na, presko pa din dahil mahangin. Sarap.
Aray ko, mauto-balance pa ako dito. After 56 kilometers nakarating din tayo dito. Sana may pagkain. Kain muna tayo. So nakakain na naman tayo ng libre. Next plan natin is dito tayo mag-i-stay. Possible next year. Ganda ng beachfront dito, parang sa Humalig. Golden Sand. So iniwan na natin yung bike doon. Parang hirapan ako maglakad Sila lang kaya tayo maligo. Wala tayong pool doon na nakita natin nung nakaraan, yung pinagliguan natin. Hindi na puno. Kaya lang tayo maligo. You flew me international now. We can spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? On the road. Makapagpahinga tayo ng konti dito, nakakain. At niluto nilang isda doon. So meron pa tayong almost 30 kilometers, 24 pa to pauwi. Tara. Kung gagawin nyo pala to, mag cycling shorts kayo, parang yung may padding. Ang sakit sa puwet. Feeling ko napaddle yung puwet ko Dami kasing lubak dito, tsaka trail. Ako, puro lubak. Good luck sa puwet ko nito. Aray. Parang sumakit siya lalo nung napahinga. Hirap ng walang ride talaga. Hindi na sana yung puwet natin sa mga ganitong ride. Nasisilaw ako dito sa sa mga tubig. Time check 4:19. Nasa 20 kilometers pa yung bubunuin natin. So medyo pinapaspasan natin ng konti dahil yung next 10 kilometers dapat makalabas na tayo dito sa lugar na to bago mag 5:30 kasi madilim na yun sa part na to. Madilim na pag mga ganong oras. Walang mga ilaw sa daan yun. Kasi yung bahay layo-layo. Okay, dito tayo sa Sabang Barangay Sabang. Not sure kung ilan pa, pero meron pa tayong 17 kilometers na bubunuin. Ayos to e-scooter ba to? Sir, morning! Afternoon na pala. Naligaw na naman tayo. Hindi tayo dumaan kanino. Doon pala yung daan. Mabalik tayo ng konti. Ay nako. So we're back na sa daan. Naka 70 kilometers na tayo. Baka mamaya mag 100 kilometers to pag-uwi. Pagod na ako. Ang mas importante, makarating tayo ng Real Port. Ay sorry, ano pala, Polillo Port, para safe na tayo. Kasi pag nandun na tayo, dire-diretso na lang yung daan. 5:30 nandito tayo sa Polillo, sa bayan. Ay ako, takot ako, kala ko gabihin tayo din. Okay na pagkain.
Ginabi na tayo. Buti na lang umabot tayo sa Polillo bago magdilim. Nagmerenda lang tayo saglit doon para may lakas pa tayo pa uwi. Meron pa tayong 13 kilometers para makauwi. Pip pip. Ito mahirap ngayon. Wala akong makita sa daan. Ay nako. Diyan lang may ilaw tayo. Pero nagloloko yan. Kaso kung nakasaksakin sa power bank. Buti na lang may power pa yung power bank natin. Hindi. Ewan ko na lang kung makakauwi. Sobrang dilim dito. I mean maraming part na sobrang dilim. Konti lang may street lights. Buti na lang okay yung daan. Tsaka walang ganong lubak. I mean maganda talaga, walang lubak. Walang mga sirang daan. Ewan ko na lang kung di ka talaga mapabili sa ganitong klaseng daan. Buti talaga gumana yung ilaw ko. Hindi ewan. Wait, kumanan yung ano. Kumanan siya eh. Saan tayo dito? Hey 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 hey! Saan may aso pa? Nabol pa ako na aso. Ito na, makapaspas ako ah. Kala ko pagod na ako, di pa pala. Naka labo kahit 8 kilometers tayo today. Grabe yung last sprint natin, last 10 kilometers ganun pa yung nangyari. Bukas na lang, pagod na ako Sa bus. Tapos ang tisa may kalamubas talaga. o nga no. May aircon din ba to? Ay aircon. Ito, Meron pa sa taas. Yung ni Papinis eh. Marami pa akong tingtingin.